Hi guys! Welcome back to another vlog. So time check tayo, 9 o'clock na ng umaga. Actually late na ako guys. Ngayon kasi ang orientation ng Brigada Eskwela. And ngayon na magpapasa ng mga report cards and ano pa ba? Birth certificate na naman. Ako'y litong-lito daw. Every year na lang nagpapasa ng PSA ng birth certificate ng mga bata. Every year na lang talaga. So ngayon, uulan na naman. Kahapon umulan din hanggang gabi. Tapos ngayon, grayish na naman yun. Napaka-gloomy ng araw namin dito. Papunta na tayo sa school. As usual, late na sad ang mama. Okay lang na Ay balo namang gyapon ko kung sang topic sa muang orientation. Mga amot-amutan na sa school, sa room, pang repaint, mga anak ba, masay mga i-donate nimo, meetingan na mag monthly kuan mi sa janitress, anak god, balik-balik lang muna siya every year pag opening gid sa school, kaya okay lang. So tanawa guys, over nasad kay kaulan no, nasa bungga, mag-ulan na jud niya. Diba gloomy kayo mo ang kondron, kalangitan. So yung ani na diri karon sa Mindanao guys, murag mag 1 month na ginisigig adlaw-adlaw ulan, dili na ko kalaba, dili na kakalaba og kanang hand wash. Kay kung mag hand wash ka, masa wala mang araw, paano siya mauga? And sayang lang ang daw niya tsaka sabon guys, manimaho gid siya, my god. So much better jud na ipalundry na lang gid siya guys. Ay, look at that. Ay nako, grabe. Grabe na sa tang ulan ani unya guys. Sa likod ng computer may envelope na brown. Ay, dito ka lang. So guys, nabilin ang card ko mga bata. So, kinangatan na doon card kayo. Nagkasakad na lang po. Yung envelope na brown, maliit. Yung maliit, nasa likod ng computer. Brown ang color, brown. Brown siya. Ay, hindi nila alam. Oh, yan. Very good, oy. Thank you. Sarap mo ba? Pasok, Choco. Pasok. For the school year 2024 to 2025. Start of classes July 29 and ang end niyan ay April 15. I know, so 14 and 15 wala na tayo yan. So guys, natapos na din yung orientation at yun, napasa ko na rin yung report card and confirmation slip. Ang problema ko na lang talaga yung grade 4 ko. Sus, wala dyan update ang teacher. Wala ko alam, may ka naglibog ko. Giagto na nako, gilibot na nako ang school. Kung kanus agyod ang ko ang ipangutanan na nako ubang teacher. Pero wala gid sila maitubag baksi daw sa 22 na sa Monday. My God.
Ganahan ko sa teacher, sa advisor ni Bunso sa grade 2. Ganahan ko sa iya ha. Kay very kuan ka siya accommodating, and ano siya kanang updated kay siya sa tanan niya mga information kung nakay pangutana. So dili siya lisod duulan if naa kay problem or trouble sa imong anak. So hapit na ang pasukan guys. Ngarag to the bones na naman tayo nito. And today, kasi tapos na nga yung meeting, yung orientation ng grade 2. So plano kong magpa-car wash. Pa-car wash na natin tong sasakyan guys, kay sobra kay kahugaw. Kabalo ka naman pag nakay mga anak guys, nagagmay guys, limo ng basurahan ang sakyanan. My God. And na may car wash diri doon lang po sa school. So diri na ta mag car wash kay wala naman tay laing choice. So mo lang gina siya ang car wash diri sa mua. So wala gid tay choice. Wala tay kapilian, so diha na lang ta magpa car wash. So mo ni siyang Jensen guys, diri banda sa May Cunel Road. And dili gid siya ingon nga kanang daghan kayo sakyanan no. And mingaw jud kay na diri sa mua. Unlike gid mismo dito sa proper city. So anahan ang car wash guys. So mo nang car wash. So diri na ta magpa car wash. Ay salamat, hulay customer. So wala pa diri kuan. Nagpa car wash diri guys. Murag siguro kaganina daghan. Mao lang yung car washan diri. And ang pagkotse guys is 80 pesos ang bayad sa car wash. Mura siya unlike sa city. May sa proper city is nasa 130 pesos din siya ang car wash. Na kotse lang ha. And kung SUV or pick up, ang murag mas dako siya, murag 180, something like that. Anak the price. So kay wala may customer, so dali ra kayo ni siya makuman. So, malapit na din matapos. Malapit na din matapos yung car wash. Mag-iisang oras na din. Ayun, mabuti pa yung isa yung nahuli. Tapos na siya. Okay na? Sa igala. Limuha na ng 20. Ah. Ay, amoy downy. Uy, number 2 man dayon. Uy, natandog man di ay nang kuan uy. Dapat hindi nakaon ang aircon. So natandog niyang aircon. Once man good na nakaon ang aircon tapos patay ang sasakyan guys. Ang battery ba mag-weak? So natandog siguro niya pagkuan trapo. Well, ang masabi ko lang, malinis siya, maglinis. Kasi nung the last time hindi siya ang naglinis dito. Hindi niya masyadong napunasan itong mga ganito. May part na hindi maganda ang pagkapunas, maganda ang pagkalinis. Pero ngayon, malinis siya guys. So yung sasakyan ko is nakatikim na naman na car wash. Bibihira lang talaga ako magpa-car wash guys. And let's go. Uwian na kasi sa Monday na naman ang grade 4 ng orientation. Mabuti hindi magkasabay. Dahil yung advisor ng grade 4 ni Ken is meron silang seminar, lahat ng teachers. So yung mga walang seminar, yun yung mga nag-orientation na ngayon. Very good. Let's go guys. Mamaya, isang malakas na ulan na naman mamaya. So bibili tayo ng ulam pang lunch. Mas prefer pa na ako guys nung gloomy. Kumbaga, walang hindi mainit guys. Yung kahit na umulan na lang araw-araw guys, basta dili lang yun siya mo init. Kaya nga no, grabe gud pag ang init jud kayo guys, wala ga ulan guys. So super gud kayo maka-stroke gyud. Bilang parents gud guys, mas maganda talaga na makilala mo yung advisor, maging open ka. And
vice versa din sa advisor na marunong din siyang makisama sa parents and umintindi yung kailangan kasi talaga yung meron kayong relationship ng advisor na maganda yung relationship nyo and at saka pinaka-importante talaga yung communication ng bawat isa. Kaya yung saon na lang no, kung problema sa inyong mga anak, sa ako ang mga anak, mahirap makipag ka sa teacher. Like sa experience na ko last year, ang ni Kuya Kel, advisor, is mura siya, wala siya ipakialam sa mundo. Murag mas close sa iya hatong parents nga, galante. Pero pag mas na dili galante pa, murag wala siya ipakialam, dili siya kabalumag, update. Unang dili na ako gusto and gina-pray gid na ako guys nga ako ang grade 4 karon, ang iyahang advisor is same sa grade 2 and yung grade 7 ko naman ganun din guys. So nandito na tayo sa Queenswell. Eto lang naman yung wala ka na kasi ibang bibilhan pa dito na masarap ang ulam, pero minsan naman masarap yung luto nila, depende siguro sa cook nila no. Ayan, may lechon sila, ayan. I'm sure ang na naman ito, ang ingay ng background music. Sana hindi. Kasi nga nagva-vlog tayo guys. Let's go. Ayan, lechon paksiw. Naamoy konti, chicken. Adobo, kasi yung adobo. Ay, kani, lechon. Pila ka yung adobo? 60 ka yung lechon. Isa kay ngani. Isa po ngani. Ang kani siyang chapsoy. Kanina lang chapsoy. Ninyo guys, ang palayan no, tanawang palayan, nice kayo no. Ngayon mo na siyang sirito, so ni siyang palayan dito, paingon na sa school sa akong anak. Ang sabi ko lang talaga guys, ang nakuha talaga naming bahay nung nasa abroad pa si mama siya, yung napaka-peaceful talaga. And gustong gusto ko kasi nga malayo sa Kabiasnan, and feeling ko probinsya talaga, na hindi naman kami probinsya kasi nga General Santos City. So yun, kasi nung nasa Korea pa kami, nagpapahanap ako ng ma-assume na bahay. And nagkataon naman na yung bahay na yan ay pina-assume sa akin ng auntie ko. And Diyos ko, yung bahay na yan guys, nagkagulo pa kami dahil yun nga, ayoko sana yung may problema yung bahay. And yung bahay kasi na yan, ibinigay na yan sa auntie ko ng anak niya, and kumontra yung asawa ng anak niya, which is, pagpunta namin sa Pag-ibig, hindi naman pala nakapangalan sa kanila. Kumbaga, siguro nag-rent lang sila or nag-assume lang sila, hindi na binayaran. So, naano na siya ba, nahila na siya, gibawi na siya sa Pag-ibig. So, kuha na siya ginaraffle na siya para sa next na magmamay-ari ng bahay. And dahil nga government employee naman yung kapatid ko, sa kanya binigay yung bahay. So, yun na nga. Pero syempre, nagbayad naman ako sa auntie ko. And yun, nung umuwi na kami, pinarentahan ko muna. Pero advice ko talaga, pag may mga bahay tayo at bala tayo, huwag na natin iparent. Kasi nga, kung ipaparent mo lang din naman sa burara at saka, pabaya sa bahay, naku, masisira lalo ang bahay nyo. So, magagastusan ka lang ng bonggang-bongga. Kaya, I learned my lesson. If ever na dumating yung time na kukuha na naman ako ng assume na bahay, and sa ibang subdivision, pagpaparenovate mo lang ng kahit konti para naman mapresyohan nyo ng medyo mahal yung renta, talagang make sure nyo talaga na yung magre-renta is responsible, na hindi sisirain yung mga gamit, yung mga cabinet, halimbawa yung kitchen cabinet, yung tiles, ganun. At from time to time talaga, i-check nyo. And mas maganda talaga yung may kontrata kayo, and nakasaad dun sa kontrata yung lahat ng kung ano yung, halimbawa kung may masisira sila. Kasi pag once naalis na sila at lalayasan, kasi sirain talaga nila yung mga door, yung doorknob, ganun. Eh, hindi pa naman biro ang price nun guys. At saka, sa labor pa lang talagang mamamahalan ka. So yun, lesson learned ko talaga yun. Kaya ngayon talagang okay lang na kung ikaw makasira kasi bahay mo naman, di ba? So yun lang.
And uuwi na tayo dahil magla-lunch na. Nakabili na tayo ng ulam. So let's go!